Hoy kayo mga pinklawan kayo, masyado nyo nang binabalahura yung mga DDS. Minamaliit nyo na talaga ng sagad-sagad. Sinasabi nyo na mga obog, mga mababaw mag-isip, mga walang edukasyon, pati mga pagiging Bisaya nila dinadamay nyo pa. Hindi nyo alam yung mga tinatawag nyo mga Bisaya na yan. Yan ang nagko-comprise sa majority ng mga botante. Yan mga nasa Visayas, nasa Mindanao. Yan ang mga nagpapakasakit, nagtatrabaho. Yan ang masang Pilipino Mga construction workers, mga nangangatulong, mga magsasaka. Lahat ng mga yan, mga nagtatrabaho para sa minimum wage na minamaliit nyo. Porket kayo mga middle class na mataas sa mga sweldo nyo kada buwan na hindi nyo alam. Alaki rin naman ang binabayaran yung mga tax. Pantay-pantay lang din kayo. Tayo lahat. Huwag kayo magmataas. Kasi alam nyo, yung pagiging DDS, hindi naman yung kasalanan 'Di ba? Ang kasalanan sa tingin ko kung magiging traitor ka sa bayan mo. Bakit niyo ipagtatanggol yung mga gummy bear na mga politiko na yan? Yung mga malalamya tulad nila Kiko, Risa, yan sila Bam. Anong gusto niyo? Babalik na naman tayo sa klase ng pamamalakad na parang kay Pinoy na dati ang daming mga namatay sa SAC-44, yung mga nangamatay sa Dengvaxia, yung laki ng pera na nawala dun sa Yolanda Funds, nangamatay din, ang dami. Ganun ba gusto nyo na pumalit? Tapos sinasabi nyo pa mga obob yung mga DDS, mga mangmang. Ngayon tuloy naawa na ako. Dati hindi naman ako DDS dahil hindi naman ako diehard supporters ng kahit kaninong politiko, no? Sa Pilipinas yan, papakamatay ako anytime. Pero dahil naawa ako sa kanila at iisa naman kami, aligned kami sa isang goal na para maiangat ang bayan namin, DDS na ako ngayon, dinideklara ko na. At saka wag nyo mamalitin kasi may isang DDS na akala nyo nagtatrabaho tayo dito sa Singapore. Hindi. Nag-aaral pa tayo at ang dami ko nang natapos. Akala nyo kayo lang lagi ang intelihente meron na tayong diploma, postgraduate management. Singapore yan. Meron na din tayong MBA, Masters in Business Administration. Galing pang UK. Dalawa na. At meron din tayong recommendation pa mula kay Mr. Ronald Adamat ng CHED. Ayan, Sabi niya dito, I strongly endorse and recommend for admission at Yonsei University sa Korea to. Isang prestihiyosong university yan. Kita nyo? At hindi pa tapos, meron pa tayo ngayong inaaral. Postgraduate din. Ano sinasabi nyo? Lahat mangmang? Edi meron ng isang DDS ngayon na hindi mangmang pala para sa inyo. Di ba? Huwag kayong masyadong mapagmataas. Kasi pantay-pantay lang tayo dito. Kayo, nagbabayad din kayo ng malaking tax dahil kahit mas malaki ang sweldo nyo sa mga masang Pilipino, lahat din tayo apektado dito ng maling pamamalakad at malaking korupsyon na nangyayari sa gobyerno. Kaya kayo magdalawang isip kayo kung magpapatuloy pa kayo dyan. Kasi isipin nyo, imbis na ang direksyon ng bayan natin, imbis na pasulong, ang mangyayari niyan, paatras tayo Diba? Nagmamadali tayo dapat para makuha natin yung progreso na makahabol man lang tayo sa Singapore. Pero hindi mangyayari yan kung ang gusto nyo paatras, mga malalamyang leader ang pipiliin nyo. Diba? Ang may strong hand lang dyan si VP Sara sa ngayon. Wala akong ibang maisip talaga. So, magtulungan na lang tayo. At huwag kayong masyadong ganyan mag-isip na kayong magagaling na pinagtatawanan nyo yung mga Bisaya, na DDS. Kaya dyan ang galing yung sinasabi nilang Imperial Manila di ba? Kasi parang sa Manila, nandyan yung mga mayaman, magagaling, yung mga taga Visayas, Mindanao, kailangan mag-bow down sa mga taga Manila. Mali yan. Yung pagiging divided, yung pagiging masyadong regionalistic na pag-iisip, yan ang nagkukos ng division sa bansa natin. Yung pagkakahiwalay-hiwalay. Ayan, ang dami-daming nagiging awayan dahil dyan. Tapos ganyan ang gusto nyo. Akala ko ba gusto nyo umangat ang bansa? Ano ba talaga ang pakay nyo? Di ba? Kaya huwag na tayo maging mga hipokrito. Lahat tayo magtulungan na. At for common good naman to, Yung mga DDS na yan, hindi naman yan masyadong magiging active. Kung talagang walang pinaglalaban yung mga yan Masyado na silang sawa sa korupsyon na nangyayari sa gobyerno Masyado na silang galit sa mga politikong gumagawa ng mga ganyang korupsyon. At yung mga yan ang talagang nagre-represent ng isang pangkaraniwang Pilipino sa tingin ko. Yung mga DDS na yan na tinatawag nyo. Kami, kasama na ako ngayon.
Kasi kung hindi tayo gantong papalag na hindi tayo mamumulat at hindi tayo magsasalita sa mga nakikita nating kamalian, wala mangyayari sa atin. Lahat tayo magiging kasama sa bulok na sistema. Ha? Yan lang.